Amen. Magandang umaga sa ating lahat. At muli tayo ay magbasa ng banal na kasulatan sa umaga ito. Amen. Kaya kung tayo may mga Bible, magbukas tayo sa aklat ng 2 Korinto chapter 3. Yan. Kasi tapos na tayo nakaraan sa 1 Corinthians chapter 16. Pero simulan na natin yung 2 Corinthians sa chapter 3. Sa ating mga tahanan, basahin na lang natin yung 1, 2 sa 2 Corinthians. Yan. Purihin ng Diyos. Pero bago tayo magbasa, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami ay dumudulog sa iyo. Nais namin tulungan mo kami, Panginoon, na masigit na malawaan ang iyong salita. Nawa, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming babasahin sa umagang ito. Tawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang sa isip, salita, sa gawa. At nawa, palilisin mo kami upang lang sa ganun, Panginoon, maintindihan namin higit ang iyong banal na salita at maunawaan namin ito at maging karapat-dapat kami sa salita na ito. Panginoon, salamat, pagpalain mo bawat sa mga rito, maging sa mga kapatiran namin wala pa, Panginoon. Iadya mo po ang kanilang pangyapak sa bahay palambahan ito. Kung sama-sama kami, Panginoon, mamaya magpuri, magandog, sumumba sa dakila mong pangalan. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yun. Unang, si 2 Korinto. Pero bago yung basahin natin yung panimula niya sa 2 Korinto. Sabi doon, ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isinulat noong panahong may suliranin ang apostol at mga ilang kaanib ng iglesia sa Korinto. May ilang tao sa iglesyang ito na tumutuligsa kay Pablo. Subalit, ipinapadama niya ang maalab na hangarin makipagkasundo sa kanila at ipinahayag rin niya na malulubos ang kanyang kagalakan kung ito'y mangyari. Sa unang bahagi ng sulat, tinatalakay ni Pablo ang kanyang kaugnayan sa iglesia sa Korinto. Paniniwanag niya kung bakit mabigat ang kanyang tugon sa paghamak at pagsalungat ng iglesia at inilahad niya ang kanyang katuwaan na ibinunga nitong pagsisisi at pagkakasundo. Pagkatapos nanawagan siya sa iglesia na magbigay ng saganang tulong para sa naghihirap na mga kapatid sa Judea. Sa mga huling kabanata, ipinagtanggol niya ang kanyang pagiging apostol sa ilang taga-Korinto na nagsasabing sila ang tunay na mga apostol na hindi si Pablo. Yun yung panimula. Inilahan niya yung mga bagay na patungkol sa kanya, yan, tsaka yung kanyang nararamdaman sa iglesia, sa mga iglesia sa Korinto. Yan. Sa ating mga tahanan, basahin na lang natin yung 1, 2. At sa oras na ito, tayo magpapatuloy sa aklat ng 2 Korinto chapter 3 verses 1 to 18. Nagsilang naman ito. Kaya pa sa chapter 4. Yan. Pero ngayon, 2 Korinto chapter 3 verses 1 to 18. Ang pamagat nito, ang mga lingkod ng bagong tipan. Dito sa banal na kasulatan, ganoon din yung title niya. Gamit lang tayo ng apps kasi medyo ang liit na sulat. Okay. Yan. Mga lingkod ng bagong tipan, pareho lang. 2 Korinto chapter 3. Sabi rito, si Pablo ang sumulat ayon sa panimula. Akala pa ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili. Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo? O
o mula sa inyo. Kasi yun nga, kanina nabasa natin, maraming hindi tumuturing na apostol kay Pablo. Yan. Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat ay pinadala niya sa pamamagitan namin. Yan kasi, yung salita ng Diyos ay yun yung sulat ng Diyos sa atin. Yan, na pinag-aaralan natin. Salamat sa banal na kasulatan kasi dahil dito, mas nakikilala natin ang Diyos. At nalalaman natin yung mga bagay na dapat natin gawin habang tayo naghihintay sa muli niyang pagbabalik. At sa buhay naman ni Pablo, sinasabi niya, kayo mismo ang aming rekomendasyon. Yung mga tao na pinangangaralan niya, siya na yung nag-rekomendasyon nila mismo kasi sila yung nakikinig at natututo. Ayun na, kasulat sa aming puso. Yung mga tao na yun na nakatatak sa puso ni Pablo na pinag-uukulan niya ng pag-ibig kasi hinahangad ni Pablo na maligtas sila, kaya niya pinapahayagan ng mabuting balita. Kaya sila yung sulat para kay Pablo sa kanyang puso. At makikilala kasi sa lahat ng pagkakataon, sila lang yung inaalala ni Pablo. Sa ibang bahagi ng kasulatan, mas gusto naman ni Pablo na siya mamatay kasi pag namatay siya, ligtas na siya. Parang tayo, nang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, nagkaroon lang tayo ng kaligtasan na nasa sa atin, yung banal na Espiritu ng Diyos na tatak ng ating kaligtasan, tinanggap na natin sa ating puso. Maliban na kung hindi totoo yung pagtanggap niyo sa Panginoong Yesus. Talagang wala pa yung Holy Spirit, kaya hindi mo masasabing gusto ko lang mamatay. Kaya karamihan sa tao, isipin nyo, takot mamatay. Sino rin yung hindi takot mamatay, sa totoo lang? Wala magtataas. Kasi totoo lang makakatakot mamatay. Pero ang tanong, bakit ba natatakot ang tao mamatay? Sa tingin nyo, yung talagang sagot ng tao, bakit siya takot mamatay? Kasi hindi niya alam yung buhay niya pagkatapos ng kamatayan, di ba? Pero kapag kilala mo si Kristo, sigurado ka na sa buhay mo, kaya meron ka ng assurance of salvation na tinatawag. Hindi ka takot mamatay. Maliban lang, kung talagang hindi mo totoong tinanggap si Jesus. Kasi hindi kagaya ng iba na hindi alam na saan siya mapupunta pag namatay. Ganun ka rin. Pero kapag tunay na tinanggap mo si Kristo, hindi ka talaga matatakot mamatay. Kasi alam mo na pakinabang sa iyo, kagaya ni Pablo, gusto ko lang mamatay kasi ang mamatay ay pakinabang. Pero dahil nakikita niya yung mga tao na mapapahamak, pagdating ng panahon na kapag sila'y namatay, hindi nakakilala kay Kristo, mapupunta sa impyerno, sabi ni Pablo, gusto ko na rin mabuhay. Ang mabuhay ay pakinabang. Kasi bakit? Pag siya'y buhay, pakikinabangan siya ni Kristo ng Diyos. Kasi ikakalat niya yung mabuting balita. Ganon din tayo. Bagamat gusto nating mawala nga sa mundong ito, kasi ako sa totoo lang, pulong-pulo ako ng suliranin sa buhay. Ang daming umuusig sa akin. Ang daming mga taong pag nakatalikod ako, tumitira sa akin, sa totoo lang. Maraming mga taong nag-iisip na hindi maganda sa akin. Maraming akong mga suliranin, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, problema sa lahat. Kaya kagaya ni Pablo, sa totoo lang, gusto ko lang mawala sa mundong ito. Mas pakinabang sa akin yung bakit. Pag namatay ako, ligtas na ako eh. Ligtas na ako eh. Kagaya ni Pablo, pag siya'y namatay, sabi niya pakinabang, ligtas na siya. Pero dahil may mga tao nakikita siyang mapapahamak pagdating ng panahon, gusto niya na rin mabuhay. Pakinabang. Kaya hanggat siya'y nabubuhay, i-share niya yung mabuting balita para sa, hindi na para sa kanya. Kaya nga tandaan niyo ito, tayo mga Christian, itong pagpunta natin sa church, pagsamba sa Panginoon, pagbabasa ng Bible, pananalangin, sa totoo lang, hindi na yun para sa atin. Sa totoo lang, para na yun sa iba. Hindi na tayo pumupunta ng church para may makuha tayo. Kasi ano ba yung kukunin mo, nakuha mo na si Kristo? Tama mo ba? Si Kristo, pag tinanggap mo sa buhay mo, magkakaroon ka ng kapalatagan, kakontentuhan. Pero bakit hindi ka pa nakukontento? Ayun ang tanong, bakit parang ang dami mo pang hinahanap sa buhay mo? Kasi nga, hindi mo pa tunay na tinanggap sa buhay mo si Kristo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya takot ka, mamatay pa.
Yun yung sagot doon. Kaya maraming tao, pag ang pinag-uusapan kamatayan, pinangingilagan niya. Kasi hindi nila alam yung buhay nila pagkatapos doon. Kaya ako gumagawa ng tracks eh. Paano kaya ako pagkatapos ng buhay, yung pamagat, at nagawa ko na siya, kulang na lang ng 2 pagina. Kaya yun. Kaya yun dapat natin malaman. Dapat sa buhay natin, hindi natin tatakutan yung kamatayan. Kasi meron tayong assurance of salvation na tinatawag. Kapag namatay ka, ligtas ka na. Pakinabang na yun sa sarili mo. Pero, kapag buhay ka, kagaya ni Pablo, dapat pakinabang ka. Kaya ang tanong, sa buhay ba natin, nagiging pakinabang ba tayo? Yung buhay ba natin, nabubuhay ba tayo na iniisip yung kapakanan ng iba, kagaya ni Pablo, na maligtas man lang isang kaluluwa? O sa buhay natin, pumupunta tayo ng church para pagpalain tayo, kagaya ng kaisipan ng mga reliyosong tao. Kasi yung kaisipan ng mga reliyosong tao, pakinabang palagi sa kanila yun. Sarili. Kaya nga ang religion, tandaan nyo na kaya tayo hindi religion, yung Jesus Victorious Calvary Church, hindi religion niya na ang kaisipan ng religion ay para sa sarili niya. Gumagawa siya ng mabuti para maligtas. At hindi tayo ganun. Tinanong natin si Kristo ngayon, gumagawa na tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo. At yung mabuti na ginagawa natin ay para ibahagi na lang sa iba. Hindi na tayo sa madaling salita nabubuhay para sa sarili natin. Di ba sa ibang relihiyon may kanta pa nga yan sa simbahan, ay nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba kinakanta? Hindi nila naiintindihan yung kinakanta nila. Sa totoo lang, kanta ka ng kanta, hindi mo naiintindihan yung kinakanta mo. Kasi pupunta ka sa simbahan para ano? Humingi ng tawad, mapatawad sa kasalanan mo. Para maligtas, para mabawasan yung kasalanan. Ayun yung konsepto ng kaisipan mo na mali. Hindi ganun kung bakit tayo pupunta sa simbahan. Pupunta tayo sa simbahan kasi ligtas ka na. At kailangan mo makakuha ng salita ng Diyos para may maibahagi ka na lang sa iba. Ayun, para sumamba, pumupunta na tayo sa simbahan para sumamba, maghandog sa Diyos at makalanghap ng kanyang mga salita at dagdag kaalaman na magagamit para sa iba. Hindi para sa atin. Okay? Kaya hindi tayo pupuntang simbahan porket may napapala tayo. Hindi ganun ang totoong mga anak ng Diyos, ang born-again Christian. Dahil natin yan ha. Hindi ka pupunta ng church para magkaroon ka ng pagpapala, para gumaling sa sakit at karamdaman, o para sa sarili mo, hindi. Pumupunta ka sa church para pakinabangan ka ng Diyos. Ikaw ang magbibigay ng buhay mo bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Tama mo ba? Kasi mali ang konsepto ng kaisipan natin eh. Pumupunta tayo sa church para may mapapala tayo. Hindi po ganun ang tunay na kaisipan ng totoong mga anak ng Diyos. Ang totoong mga anak ng Diyos, ang kaisipan niya, pumupunta yun sa church para magbigay kaluguran sa Diyos. Yan dapat ang ating alam. Kaya sabi ni Pablo dito, kayo mismo ang aming rekomendasyon. Kasi ginagawa niya yung paglilingkod niya dahil na para sa iba. Ganun na rin dapat tayo. 1 Corinthians 3:2. Kayo na nakasulat sa aming mga puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa tapyas ng bato, kundi sa puso ng mga tao. Yung pag-ibig yun ng Diyos, yun dapat ang nakasulat sa ating mga puso. Nasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Lahat kasi ng meron si Pablo ay kaloob ng Diyos kasi wala naman talaga siyang alam kung hindi siya kinalooban ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautusan nakasulat kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ano yung kautusan? Yung 10 utos ng panahon ni Moses, yun yung kautusan. At sinasabi nito, sapagkat ang kautos ay nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Pero bakit nagdudulot ng kamatayan yun? Kasi yung kautusan na yun ay banal. Yung 10 Commandments na yun, na binigay kay Moses ng Diyos, banal yun.
At sa pamamagitan doon, nabe-verify natin yung kasalanan. Yung Ten Commandments. Tandaan nyo yung 10 utos, hindi yung binigay ng Diyos para gawin natin. Hindi, kasi hindi mo magagawa yun. Isa lang hindi mo magawa nun, sablay ka na lahat. Okay? Ibinigay yun ng Diyos, hindi para maligtas tayo, gawin natin, tas maligtas tayo. Hindi binigay yung Ten Commandments para sa ikaliligtas ng tao. Tandaan natin yan Ibinigay yung Ten Commandments, yung kautusan ng Diyos, yung 10 utos na yun na binigay kay Moises na nakasulat sa bato, para ma-verify yung kasalanan. Para malaman natin yung paglabag. Kaya nga sabi dito, ang kautusan na nakasulat, isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat, kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautusan na nakasulat, nagdudulot ng kamatayan. Kaya nga sinabing nagdudulot ng kamatayan, kapag binasa mo yung 10 utos, ikaw yung sinutukoy doon, huwag ka papatay. Hindi ka nga nakapatay. Nagalit ka naman sa kapwa mo. Nagsama ka naman ng loob. Nagtanim ka ng galit po at sama ng loob. Katumbas ng pagpatay. Kaya, nakapatay ka na rin. Tama po ba? Ganun yun, lalo na sa ating panahon ngayon, nakakasala tayo sa isip. Kaya sabi nga na, mahalin mo ang iyong kaaway. Kalimutan ninyo na ang galit po at sama ng loob. Kasi kapag nagtanim ka yan, kriminal ka rin. Ayun ang sinasabi ng Diyos ngayong kautusan, hindi yan para iligtas ka, para malaman mo yung kasalanan, para lumapit ka kay Kristo. Tandaan yan. Kaya nga kapag sabi dito, ang kautusan ay nakasulat, nagdudulot ng kamatayan. Kasi yung kautusan na yan, kapag binabasa mo, patungkol sa yan, huwag kang papatay. Huwag ka sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Pero pastor, wala naman ako ibang sinasamba ang Diyos, si Jesus lang. Hindi ka nga sumasamba sa Diyos, lagi ka naman nanonood ng TikTok. Di ba? Lagi ka nanonood ng teleserye. Dapat dinugugol mo yung oras mo sa pagbabasa ng Bible. O humali ka naman sa trabaho mo, kahit Sunday, nagtatrabaho ka naman. Ano pa? Sa ibang mga bagay na kinaabalahan mo, tandaan nyo, ang Diyos ang ganito yung mga bagay na kumukuha sa atensyon ng Diyos. Yung mga bagay na kinuhumalingan natin, na nawawala yung tamang oras natin para sa Diyos. Diyos-Diyosan po ang tawag doon. At tandaan natin yan. Kaya akala natin hindi tayo sumasamba sa mga rebulto. Tama, mga Diyos-Diyosan yan, mga rebulto, mga tao na in-appoint ng mga kapwa nila tao para sambahin, para dasalan, Diyos-Diyosan yan, masama po lahat yun. Tama po yun. Pero kasama doon lahat ng mga bagay na kumukuha sa atensyon ng Diyos. Kasi ang isang bagay na kinukuha yung atensyon ng Diyos, tinuturing mo yun na mahalaga sa iyo. At walang dapat na mahalaga sa atin, kundi dapat ang Diyos lang. Kaya masabi ng Colossians 3:23, ang iyong ginagawa, gawin mo na parang ang Panginoong Jesus ang iyong pinaglilikuran. Kaya lahat ng bagay na kumukuha sa atensyon mo para sa Diyos, Diyos-Diyosan po yun. Tama po ba? Amen po ba? Ayan, ito natin malaman. Kaya nasabi rito yung kautusan, nagdudulot yan ng kamatayan. Kasi pag binasa mo yan, puro patungkol sa kamalian mo yan natin. Huwag ka papatay, huwag ka mangalunya. Pero pastor, isa lang asawa ko, hindi ako nangalunya. Tumigil ka naman ng mahalay sa iba. Oy, ang macho ni kuya. Papisil naman dyan, di ba? Sinundan mo ba lang gano'n? Di mas lalo na. Ganun doon. Nakita mo yung abs may, sino ba yung vlogger na malaking katawan, matangkad? Di ba yun? Yung sigat? O yung tumutulig sa mga kapwa niya vlogger, ang laking katawan doon, di ba? Papasay naman yan. Yan pa si Render naman doon. Yan, laki naman ang katawan mo. Yan. Nagkasala ka, baka ano na yun? Para ka lang, gano'n na rin. Kaya yun ang ibig sabihin doon. Kapag binasa mo yun, puro patungkol sa atin, yung Ten Commandments. Hindi yan binigay, ulitin ko lang, yung Ten Commandments hindi yan binigay para masunod natin at para maligtas. Kasi walang makakasunod doon. Roma 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. Yan, nagdudulot ng kamatayan. Pero, salamat sa ating Panginoong Jesus, sabi rito, 2 Corinthians 3:6, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, si Pablo. Binigyan niya kami na maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nakabatay sa kautusang nakasulat, kundi
sa espiritu. Yan. Kasi may pamantayan yung mga kailangan, ang pari, ganito, galing sa mga Levita, galing sa ganito, walang dapat yung dugo, malinis, ganun. Ganun ang kautusan, banal. Sapagkat ang kautusan nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yan, ating Panginoong Yesus. Nang ibigay ang kautusan, nakaukit sa mga tapis ng bato. Yun yung tinutukoy, yung Ten Commandments. Nakasulat yun sa tapis ng bato. Nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nalaman natin yung kautusan, yung paglabag. Kaya nga, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moses. Ano, yung umakyat si Moses, di ba, sa bundok ng Sinai, kinuha sa pungkos, nagliliwanag siya. Hindi siya matignan ng tao kasi nakakasilaw, kaya talong siya. Okay? Hindi matignan ng mga Israelita ang mukha ni Moses kahit na ang liwanag na iyon ay mukha niya ay pansamantala lamang, kahit na temporary lang yun. Kasi lalo na kung yung Diyos yung nakita mo na yun, hindi nagliliwanag lalo kang natunaw. Kasi si Moses pa nga lang, binigay pa lang sa kanya yung 10 utos, nagliwanag na siya kasi kita niya yung Diyos yung kaluwalhatian ng Diyos pumasa kanya, nagliliwanag siya. Ayon sa mukha ay pansamantala lamang kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian, gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Ibig sabihin, kung si Moses kinuha niya yung kautusan na yun na hindi naman natin magagawa, siya mismo nagliwanag, lalo na yung nanggaling kay Jesus. Okay? Hindi lalong nagliliwanag yun. Ibig sabihin, lalong maluwalhati, lalong banal. Gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Ayan. Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, kung yung 10 utos ay may kaluwalhatian na nagdudulot ng kamatayan, lalo pa, maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagwawalang sala. Yan. Tandaan natin ang kaibahan ng dalawa, yung pagdating ni Jesus at pagdating ng 10 utos. Yung 10 utos, ipinadala yan para ma-verify yung kasalanan. Yan, para malaman natin yung paglabag, kaya nagkaroon ng kamatayan. Yung dumating si Jesus, yung kautusan nagkaroon tayo ng kamatayan nung dumating. Kasi nalaman natin, mali pala yung ginagawa ko. Mamamatay pala ako nito, mapupunta ako sa impyerno. Ang pagdating ni Jesus naman, nagdudulot ng pagwawalang sala. Yun yung kaibahan niya. Yung 10 utos, ibinigay yan na nagdulot sa atin ng kamatayan kasi nalalaman na natin yung mali nating nagawa. Salamat sa ating Panginoong Jesus nung dumating siya, nalaman natin na may pagwawalang sala, may kapatawaran. Kaya napaka-buti ng Diyos. Gumawa siya ng paraan, pinadala niya si Jesus para yung kautusan na nalaman natin yung kasalanan natin na dahil kay Kristo, magpapawalang sala din tayo. May pag-asa. Kaya purihin ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Yan, purihin ang ating Panginoong Jesus. Dahil dito, masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay wala na. Kasi dumating na si Kristo, purihin na ang Panginoon. Nakahinga tayo ng maluwag. Kasi noon, nung hindi pa dumarating si Kristo, naku po, nanganganib ang lahat, mamamatay. Ang lahat, Roma 3:23. Pakibasa. Sige, Brother Niron, pakibasa mo, Roma 3:23. Roma 3:23. Ito yung mic ko. Pakibasa. Romans chapter 3 verses 22. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Yan. Lahat ay nagkasala. Pero bakit lahat nagkasala? Kasi lahat tayo ay galing sa dugo na Eva at Adan. Okay? At kung walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, lalo na pag tao tayo. Okay? Wala tayong banal. Hindi tayo banal. Lahat tayo nagkasala. At yan malulhati ang Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya, nagkakaroon tayo ng pagkakataong humarap sa Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kapag tinanggap natin si Kristo, kagaya ni Moises na nahawa ng kaluwalhatian ng Diyos, ganun din, mapapasa atin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, makakaharap na tayo sa maluwalhating Aba. Yan. Dahil dito, masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na
na malulhati. Si Jesus na kasi yun mismo. Bagamat siya'y likas sa tunay na Diyos. Kung may kaluwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian na nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa namin iyan, malakas ang aming loob. Dahil yun, ang paniniwalaan ni Pablo, matibay niya talagang pinaninindigan ang pangangaral niya sa mga salita ng Diyos. Tayo rin naman. Kaya dapat natin panindigan ang ating mga natututunan at nababasa at naririnig sa mga pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. 13, hindi kami tulad ni Moises, sabi ni Pablo, na nagtalambong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pagkikipag-isa kay Kristo. Yan. Kasi talukbong sila nung panahon na yun kasi hindi nila matinignan yung kautusan eh. Lahat yun puro tama sa kanila eh. Lahat yun puro tama sa atin. Pag binasa mo yung 10 utos, lahat yun patungkol sa atin. Lahat yun nagawa natin eh. Sa totoo lang eh. Kahit hindi literal mo nagawa yun, sa pamumuhay spiritual, nagawa natin yun eh. Pag-isip lang kaya lang hindi maganda sa iba. Pinatay na natin yung kapwa natin yun eh. Nagkasala lang tayo ng pagpatay. Sa totoo lang. Nagalit ka lang sa kapatiran mo. Nagkriminal ka na noon sa mata ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya maliit at malaking kasalanan. Pareho lang yun. Sa totoo lang. Naniniwala po ba kayo doon? Yung malaking kasalanan, maliit ay pareho lang. Englishin niyo yung kasalanan. Maliit na kasalanan, ano sa English? Small sin. Malaking kasalanan. Big sin. Ano yung dulo? Pareho sin. Di ba walang magkakaiba? Kaya ganun. Kaya tandaan natin yun. Hindi tayo higit sa iba. Tandaan natin yan. Ay, mahilig pa lang tayo magdahilan. Mabuti ako ganito lang. Hindi na natin malaki at maliit pareho lang. Magnakaw ka lang 1 milyon, umabupit ka ng piso, pareho lang. Pareho lang pakupit yun at pareho lang masama yun. Ganun po yun. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo. Kasi alam na nila yun, matigas pa rin ang ulo nila. Kaya hanggang ngayon nananatiling talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Kasi dahil kay Kristo, napapawalang sala tayo at nakakaharap na tayo sa Diyos. Kasi talukbong ka. Kasi ang tao kapag may kasalanan talaga nahihiya yan eh. Di ba? Pansinin mo kapag meron kang nakatampuhan, tapos hindi mo kakilala, di ba? Eh, hindi kakilala mo siya, katampuhan kayo. Pag nagkasalubong kayo, di ba? Release ka ng ibang daan dyan, ayaw yung magkaharap kayo. Kasi alam niyo, may duhaan kayo, may pagkakamali kayo sa isa't isa. Tama? Ganun yun. Hindi tayo makakaharap sa Diyos kasi alam, guilty tayo, guilty. Lord, so nakakahiya kasi. Kaya nga sila yung matandaan, yung nagkasala sila, ang unang konsepto nila, takpan yung kanilang kasalanan, sarili nila. Yan, tinakpan nila agad, hubad tayo, nahiya sila sa Diyos. Yan, kaya lang ang problema, gumawa, sila mismo ang gumawa ng pagtakip sa kanila. Ibig sabihin na pinipilit nila ang gawin yung mabuti gamit yung sarili nila para makaharap sila sa Diyos. Hindi pwede. Kaya nandiyan si Jesus para sa atin. Okay? Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayon, nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Kaya tayo pagkat nag-confess tayo kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoong Hari ng ating buhay, malaya na tayong makaharap sa Ama. Hindi na tayo maghihiya kasi si Kristo na ang nakikita niya sa atin. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Sa atin din naman ngayon kasi hanggang ngayon, guilty pa tayo sa ating mga buhay. Lahat pa, hindi natin naiintindihan. Lahat pa, bagamat andito na lahat, sinasabi na ng Diyos, hindi natin tinatanggap pa rin si Kristo. Okay? Sa mga bagay na nagagawa natin sa totoo lang. Kaya, dapat isipin natin maigi yun, talaga dapat tinanggap na natin sa buhay natin si Kristo. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Ayan, natandaan nyo, Espiritu, Panginoon, Espiritu.
Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. So, ibig sabihin, second, o dagdag kaalaman lang din, 2 Corinthians 3:17. Mali yung paniniwala nila na ang banal na Espiritu ay puwersa lang, ha? Tandaan niya, ha? Pwede nyo itong gamitin. 2 Corinthians 3:17. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Malaking titik, Holy Spirit. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Sabihin yung banal na Espiritu, Diyos, Panginoon. 2 Corinthians 3:17. Kasi siya yung nasa sa atin na bumabago ng ating buhay. Kasi Jesus Christ nasa langit eh. Kung papansinin nyo, nung time na muli na buhay si Jesus Christ, nasa bundok siya, akit sa langit, sabi niya doon, tandaan ninyo tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Umakit na nga sa langit eh. Bakit natin siya kasama hanggang sa katapusan ng panahon? Yun yung Holy Spirit na iniiwan niya sa atin, na kasama natin. Yan. Ang Panginoon binabanggit dito ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang bibigay sa atin ng kalayaan. Yun, yung nasa sa atin pag tinatanggap natin si Jesus, na nagkukunbik sa atin. Kaya nga nagkakaroon ka ng konsensya, nakakaisip ka ng mabuti. Kaya lang, may free will ka. May free will tayo. Nasa sa atin kung susundin natin yun. Di ba kapag gagawa ka ng mali, para kang minsan nahihinto, nag-iisip ka kung gagawin mo o hindi. May nagtatalo sa iyong isip. Yan yung battlefield, yung ating utak. Kaya lang, ikaw ang magdidesisyon kung ano ang pipiliin mo doon, kung susunod ka ba o hindi. Halimbawa, Sunday, pumunta ka sa church. May konsepto sa isip mo na tama ang magsimba, kailangan mo mag-church. Meron ang konsepto sa kabilang banda, tinatamad kang bumangon. Ayan. At ikaw pa rin ang magdidesisyon doon kung ano ang pakinggan mo ron. Yun yung banal na Espiritu. Kaya dapat pinaghahari natin oras-oras sa ating mga buhay para naghahari ng tuluyan sa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Na-experience nyo yung ganon? Ayan, yun yun. Relax ang ego niya. Amen. Yan, purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Yun po yun. Kaya napakalaga na dapat malaman. Lopat na ba yung orange yan? Hindi naman. Okay, sige. 18. Natandaan niya na 2 Corinthians 3:17. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Ay ang, yung mga salita, tandaan niya, napakahalaga pagbasa ng Bible, yung mga word na binabanggit. Ay ang, intindihin niyo, ang Espiritu, tapos, at ang Espiritu ng Panginoon, ibukod na naman, ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talumbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ayan. Yung kaluwalhatian na yun na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Kaya yung Holy Spirit, ang kapangyarihan niya ay baguhin ang ating mga buhay para likhain tayong kalarawan ng Panginoong sino? Jesucristo. Yan. Kaya dahil sa banal na Espiritu na nakakasaliksik sa mas malalim na kaisipan ng Diyos, pinapaunawa sa atin yung kalooban ng Diyos na dapat yung buhay natin ibinibigay natin sa ating Panginoong Jesus na kalarawan ng Diyos. Ako at ang Ama ay iisa. Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At kapag tinanggap natin sa ating mga puso ang banal na Espiritu, ipinapaunawa niya yun sa atin. Okay? Kaya tayo ngayon naniniwala sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Sa ganung paraan, naiituring tayo ng Ama na banal sa kanyang paningin, bagamat tayo hindi banal at matuwid. Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang banal na Espiritu na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na nasa sa atin, ang gagawang banal para sa atin. Siya yung nagsisilbing damit natin para makita ng Ama na kapangyarihan sa lahat na tayo banal. Nakikita niya doon si Kristo sa buhay natin. Yan. Kaya sa Santiago
Pag tumitingin ka sa salamin, dapat di mo na kinalilimutan yung sarili mo. Kasi tinanggap mo na si Kristo eh. Dapat pag nakita mo sa salamin yung sarili mo, nalilikhang kalarawan ka na ng Diyos. Nakikita mo na dyan si Kristo. Kaya ano, ibig sabihin nung dapat, huwag ka lang magdesisyon ng mali. Ayan, huwag ka lang gagawa ng masama. Magdesisyon ka ng tama. Gamitin mo sa tama yung free will mo. Pero kapag hindi mo ginamit, sabi doon, kinakalimutan mo yung sarili, ayaw mo tignan si Kristo sa buhay ko, ayaw mo magbago. Nalilikhang kalarawan ng Diyos. Tama ba? Naiintindihan mo kahit paano. Medyo malalim kasi eh. At medyo pinulit-ulit ko para kahit paano bumabaw lang konti. Medyo malalim siya. Pero nawa, naiintindihan ng bawat isa. At alam ko naman, ipaunawa sa atin ang banal na Espiritu yan. Okay? Tuloy na natin sa 4. Next lang naman din ito eh. Hanggang 18 lang din. 2 Corinthians chapter 4. Kaya ba ng spiritual sa sisidlang yari sa puti? Yan. Dahil sa habag ng Diyos, inibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao. Yung buhay kasi ni Pablo, nila, ng mga tumanggap kay Kristo, kinalimutan na nila. At hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. At ngayon, itinuturo na nila talagang hayagan, walang lihim, ang banal na salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinangangaral ang katotohanan. At ito'y alam ng Diyos, kaya't handa kaming pahatol kaninuman. Tinuturo nila talaga ng totoo ang salita ng Diyos, kagaya natin ngayon. Tinuturo natin ng totoo. May Bible ako, may Bible din kayo. At hindi lang yun, yung mga naririnig yung salita ay masakit. Tama? Alam ko kapag nakarinig ng masakit ang tao, maaaring hindi maniwala yun. Tama? Pero bakit natin tinuturo? Kasi ayaw natin itago yung katotohanan. Kailangan maisiwalat at malaman ng lahat para hindi tayo maging bulaan. Hindi natin pinipilipitin, sabi ron. Hindi namin pinipilipit. Tinuturo talaga namin yung totoo. Yun lang yung nabibasa natin, yun yung tuturo natin. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Wala na tayong pakialam kung may masaktan o wala. Kasi salita ng Diyos yun. Talaga ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matala sa alinmang tabak na magkabilang kalim. Kasi kung di mo maririnig ang salitang masakit, hindi mo ito malalaman ng mali sa buhay mo. Ay Diyos yun ang sasalita doon. Kaya dapat igalang mo yun. Okay? Kung may tabing pa ang magandang balita ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Kung hindi pinakikinggan ito, yung mga napapahamak ang hindi tatanggap niya, yung mga ayaw tumanggap sa sarili nilang kamalian. Kasi tayo, di ba? Kapag sinabi yung mali mo, gagaling ka nun, tama? Magagaling ka. At hindi lang yun, gagantihan mo din siya. Ikaw nga, mas malala eh. Diba? Ganun tayo eh. Tama? Ganun tayo kasi. Hindi dapat ganun. Kapag sinabi ng Diyos yung mali na, bawa ako, hindi naman ako sa totoo lang nagsasabi ng mali natin eh. Ibinabasa ko lang naman yung salita ng Diyos eh. Sa tingin nyo, sino nagsasalita? Di ba yung Diyos? Binabasa ko lang kasi ito yung banal na salita ng Diyos. Kaya binabasa ko lang, ako lang yung ginagawang instrumento ng Diyos para sabihin yung kanyang salita. Kasi pag siya po ba, nagsalita siya, baka matunaw kayo lahat, tayo lahat. Kasi ngayon kay Moises eh, hindi pa nga Diyos yun, kaluwalhatian pa lang eh. Nasagap niya na yung liwanag eh. Lalo pa kaya kung yung Diyos yun, kaya sabi kanina, lalo pa kaya, si Kristo, mas matindi luwalhati nun. Lalo na kung yung Diyos kung bumaba dito at nangaral. Sabi ni Moises, hindi ako makatagal. Parang kulong, para akong mamamatay. E di, si Moises, alam niyo naman na talagang siya lang yung matuwid sa paningin ng Diyos ng panahon ng Old Testament. Kaya, pwede siyang mabuhay pag humarap yung Diyos. Kasi pinili ng Diyos eh. Ikaw, hindi ka naman pinili. Tayo, hindi naman tayo pinili. Ng Diyos eh. Nung panahon eh. Eh kung humarap siya sa iyo noon, ikaw yung hinarapan ng Diyos nun, hindi si Moises. Lusaw ka nun sa kanyang kaluwalhatian. Tama? Tama po ba nakukuha? Si Moises yung pinili niya kaya hindi namatay. Kasi pinili niya yon. Pero ikaw, kung hindi ka niya pinili, nagpakita siya sa iyo, tingin mo, ano mangyayari sa iyo? Malulusaw ka. Kasi higit kang makasalanan kumpara kay Moises. Tama po ba? Ganun po yun. Kaya napakahalaga yan. Ang salita ng Diyos, sa halip, hayaan namin ipangaral na katotohanan, pinapangaral nila. Ang mga hindi lang nakikinig dyan, yung mga ayaw magbago.
yung matigas ang puso, hindi papakumbaba. Kapag ka narinig mo yung mali, narinig yung mali mo, babalik mo rin yung mali ng iba. Dapat hindi ganon. Pag narinig mo ang mali mo, buhat sa banal na salita ng Diyos, o kahit sino pang tao yan, huwag mo ituring niya siya ang nagsasalita nun. Kundi pasalamatan mo pa ang Diyos, bakit gumagamit siya ng tao para sabihin sa iyo ang mali mo. Kasi pag ang Diyos ang bumaba, sinabi yung mali mo, tapos ka na. Impyerno ka na agad nun. Tama po ba? Sabi ng Hebreo, nakakatakot mahulog sa kamay ng Diyos. Tandaan yan. Tandaan natin lahat. Kaya matakot tayo sa Diyos, sabi ni Solomon, at sumunod sa kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan natin. Kaya tayo, wala tayong ibang choice, kundi makinig at sumunod sa Diyos. Kaya lang, hindi tayo sa pagsasalitaan ng Diyos siya personal. Kasi mamamatay na tayo. Kaya gagamit niya ng tao para sa atin. Kaya sa church na ito, tandaan natin. Lahat ng bagay na ginagawa natin ang nag-utos ay Diyos. Bakit? Sagrado ito, pinananalangin. Nasa templo tayong banal ng Diyos at ito ay naitayo hindi dahil sa pagsisikap ni Pastor Frank. Hindi. Ito ay niloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu para sa ating mga kinakabugan niya. Amen? Kaya lahat ng mga panuntunan sa church na ito ay banal at matuwid. Bagamat hindi matuwid ang bawat taong namumuno dito. Tama po ba? Kaya wala tayong choice kundi sumunod. Saan? Sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga taong kanyang ginagamit para pangunahan tayo. Kasi nga, pag siya umumba at nag-utos sa'yo, tapos ka na. Isang bitik lang. Impyerno ka na agad. Kasi pag kaluwalhatiin niya pa lang eh. Kaya nga kapag pinasa mo yung Revelation, pag nakita mo yung trono, pag inikwento yung trono niya, may mga kerubin. Yung mga kerubin pa lang, matitindi na yung mga presensya nila. Tama? Eh lalo pa kaya yung Diyos na mismo. Di ba? Hindi ka talaga makakatingin sa Diyos. Kaya gumagamit ang Diyos ng kanyang mga lingkod. Sa panahon nito, sila Pablo. Sa panahon natin ngayon, tayong mga tagapanguna ng kanyang iglesia. Amen po ba? Sila Pablo hindi matuwid. Hindi ba criminal nga si Pablo eh. Pero kailangan nilang sundin yun kasi siya ang ginamit ng Diyos bilang apostol para sundin nila. Okay? At kami din naman, bilang tagapanguna, hindi kami matuwid, may mga kapintasan at kamalian kami. Kailangan nyo din kami sundin para sa Diyos, hindi para sa amin. Kami, ginagawa lang namin yung utos ng Diyos para maging kalugod-lugod din kami sa Diyos. Kasi kung di namin gagawin yun, kami naman ang mapaparusahan ng Diyos. Kaya, vice versa lang. Okay? Kaya tandaan natin, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat na parang ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Tama po ba kahit paano? Naliliwanagan naman. Salamat sa Panginoon sa banal na Espiritu. Kaya handa kami pahatol kanina naman. Sabi niya dito, sa 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kayayang gawain ng bago kasi si Pablo. Hindi kami nanloloko ng mga tao. Kami rin naman ngayon. Kasi binabasa lang naman namin yan, pinahayag. Hindi naman namin dinadagdagan. Basahin nyo, nandiyan naman sa harap ninyo. At hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinangangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya handa kami pahatol kanino man. Kaya kami, handang pahatol kanino man, sabi niya. Kung may tabing pa ang magandang balita, ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Yan. Kung may tabing pa, ito'y natatabingan lang dahil sa mga tao ayaw tumanggap. Ibig sabihin dito, yung mga may mga batas na kalooban. Kasi dapat pag narinig mo ang isang bagay na pagtutuwid, magpatuwid ka. Kapag hindi ka nagpatuwid, ikaw yung tinutukoy dito, yung mga taong ayaw magpatuwid, ayaw magpasakot sa Diyos. Yung matitigas ang ulo. Yung tinatawag ng mga kambing sa banal na kasulatan. Tinatawag ng mga damo sa triguhan. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang iniisip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Pero hindi meron palang mga kaisipan na binulag na ng Diyos. Isipin nyo yan, baka tayo yun. Hindi kaya. Isipin nyo yan, pag hindi nyo makita yung katotohanan, hindi nyo malaman, isang tanong lang, paano natin malalaman ang katotohanan? Anong dapat natin gawin? Sumunod, tama. Ano pa? Ay, yung pinakamahalaga. Paano ka makakasunod? Makinig, tama. Paano ka makakapakinig? Humble.
dapat kang magpakumbaba, kagaya ni Kristo. Si Jesus, Diyos eh. Bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan, mabuhay. Siya ay nagpakumbaba. At dahil doon, nakita ng Diyos, magaling. Talagang yung kalikasan mo ay dinesisyonan mo ng tama. Ibibigay ko sa iyo ang aking kapangyarihan, ang lahat sa akin. Kaya ibinigay sa kanya ang pangalang Jesus, na ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing ang anak, ang Panginoon. Tama po ba? Yan. Kaya kapag ikaw din nagpakumbaba, bibigyan ka rin ng karangalan ng Diyos. Ano ang nangyayari sa iyo? Magiging kalarawan ka ng Kristo na nagpakumbaba. At ituturing ka niya, sabi doon, mga anak ng Diyos. Amen? Yung po ang pagiging born again, tinatawag. Kaya napakalaga yan, hindi ka makakasunod kung hindi mababa ang iyong kalooban. Isipin niyo maigi yun. Paano mo tatanggapin ang sinasabi ng kapwa mo kung hindi mo ibababa yung loob mo? Diba? Kapag sinabi ng mali mo ng kapwa mo, kapag hindi mo binaba ang loob, ang mangyayari yun, sasabihin mo rin yung mali mo, mali niya, na nakikita mo. Ako nga, ganito lang eh. Bakit ikaw? Mas malala ka pa nga eh. Tama? Ngayon, sa ikakamaya ng lahat, kailangan mayroong isang magpakumbaba. At dapat ikaw yun. Ikaw magsisimula nun. Kasi ikaw nakauunawa. Tama ba? Ganun po yun. Kaya napakalalang humbleness, humility. At kapag nagawa mo yun, mapalad ka, itataas ka ng Diyos. Amen? At doon ka makikita, nagtatagumpay ka sa battlefield ng good and evil pag natututo ka ng magpakumbaba. Amen? Natututo ka ng bumangon kahit pagod ka, ay, church na pala. Pagod ako. Pero babangon ako, Lord, dahil ang puso ko ay binigay ko na sa iyo at alam ko tama ito, babangon ako para mag-church. Okay? Gagawin ko yung aking mga tungkulin. Bakit? Doon mo ako tinawag eh. Ang mapakinabangan ako hanggang nabubuhay. Hindi ka naman tinawag ng Diyos para matulog, kumain, magising sa umaga, magtrabaho, mag-aral, tapusin yung pinag-aralan mo, kamtan yung mga pangarap mo, pagkatapos paghuhukom. Ano na ending mo? Wala. Mamamatay tayo eh. Ayun ang sinasabi ni Pablo eh. Ano na ending mo pagkatapos doon? Makakabili ka ba ng aeroplano, sa airing ka lang palagi? Di ba? Rapture. Tapos siya ng mundo, nagugulaw. No, ilang aeroplano ako, sarili, hindi lang ako sa ere. Nagugulaw na yung lahat. Nasa ere lang ako. Yung naupo siya ng gas. Yung kayamanan ko siyang magkakarga ng gas. Nagugulaw na yung mga... Ganun po yun. Kaya mag-isip tayo may spiritual na lugar kung saan tayo nararapat. Dahil asamin natin yun. Amen? Nakuha ba yung ating konting explanation? Okay. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang iniisip ay binulag ng Diyos. Kaya tingnan niyo yung sarili natin ha. Baka mamaya, kagaya lang tayo ng paraon na ginawa ng Diyos. O kaya ni Judas. O kaya ng mga nakikilala natin sa Bible na yung iba doon, yung mga pinatay lang nila David sa labanan. Diba? Yung mga Amerikita, mga Sadduceo. Parang ano lang sila, parang kontrabida lang sila sa pelikula eh. Di ba? Baka isipin niyo, baka ginawa lang tayo ng Diyos na gano'n. Hindi natin alam yun. Tama po ba? Sino nakaka-alam dito sa sarili niya, hindi siya ginawa ng Diyos? Nakontrabida lang sa mundo ito. Kasi sabi rito, binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig. May mga binulag. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag. Ibig sabihin sinadya, binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Oh. Sino nag-aakala sa ating buhay na tayo ay salang-pusa lang sa mundo ito? Sige, isipin natin yung sarili natin. Kaya bakit tayo magmamalaki sa Diyos? Alam ba natin yung Diyos kung paano manila lang? Kagaya ni Job, si Job napakabuti. Sabi nung, pinagmamalaki siya ng Diyos, napakabuti. Sa daigdig na ito, sumasamba sa akin. Pero maging siya man, kinukuha niya yung kanyang katuwiran sa Diyos. Gaano niya nakatitiyak na nilalang siya ng Diyos na talagang matuwid siya. Espiritu ang Diyos, hindi niya nakikita. At yung pag-uusap ni Satanas at ng Diyos, hindi niya alam yun. Kaya nga inaangkin niya yung katuwiran eh. Hindi niya din alam kung bakit ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya alam na hinintulog pa nila ng Diyos. Samantalang pilit niyang kinukuha yung pagiging matuwid niya. Dahil matuwid naman talaga siya, wala siyang kasalanan. Pero hindi niya alam yung pag-uusap ni Satanas at ng Diyos. Spiritual yun eh. Hindi niya alam yun eh. Kaya nga, ang Diyos na nahilig sa kanya, inaangkin niyang matuwid siya eh.
ni Job eh. Gusto kasi ni Job, ang kinina yung pagiging matuwid niya. Hindi kumibo ang Diyos. Bakit? Hindi niya kasi alam yung usapan ni Satanas eh, tsaka ng Diyos eh. Pinahintulog lang ng Diyos yun eh. Akala, anong palaw ng Old Testament, kapag pinaparusahan ka, ibig sabihin may nagawa kang masama. Yung Old Testament, yun ang paniniwala. Kaya huwag tayo katulad ng paniniwala ng Old Testament ngayon. Ay, pinarusahan si brother, nagkaroon ng sakit ng karamdaman, kahit kasi makasalanan. Huwag kayo ganun, huwag kayo mamusgahan, hindi kayo masughan. Hindi nyo alam ang pinag-uusapan ng Diyos at ni Satanas. Tama? Kaya, yung pag-iisip natin ngayon, gawin natin makabago sa kaisipang nilikhang kalarawan ng Diyos ni Kristo. Tama po ba? Kaya hindi tayo pwedeng mamusga ng tao. Huwag natin puluanan yung mali ng iba. O bagamat nakikita natin, nag-confess tayo sa Panginoon, huwag na natin paratangan siya ng kung ano-ano. Bagkus, matuto tayo makinig. Hindi natin alam ang usapan ng Diyos at ni Satanas. Ay, kaya yan nagkakaganyan eh. Tapos ikaw, magkusulsul ka ba sa iba, ay ganyan yan, iisip. Kaya, wag kayo mag-chismis. Hindi ninyo alam yung pag-uusap ni Satanas at ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Yun ang istorya ni Job. I-open lang natin kasi related dyan sa topic. Amen? Ganun po yun para alam natin ang lahat. Si Job, hindi nanahimik ang Diyos sa kanya kasi pinipilit niya ang kininyong karangalan ng pagiging matuwid kasi tama naman, matuwid naman talaga siya. Napakatuwid niya, pinagmamalaki na siya ng Diyos. Kaya lang, hindi niya kasi alam yung pag-uusap ng Diyos at ni Satanas. Espiritu yung mga yun eh. Hindi niya naririnig siya, literal siya eh, tao siya eh, bago matuwid talaga siya. Kaya nga pinarusahan pa yung tatlong kaibigan niya eh. Kasi paniniwala nila, kaya siya napaparusahan, kasi may kasalanan siya, totoo wala man talaga siyang ginawa. Kundi, hinintulog lang ng Diyos sa kanya para subukin ang kanyang pananampalataya. Okay? Kaya pinipilit ng mga kaibigan niya, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Ano nga hihingi niya ng tawad? Wala nga. Kaya, ang pinagdasal niya pa yung tatlo para mapatawad sa kanilang maruming kaisipan. Ukol kay Job. Kaya basahin po natin yung book of Job para maintindihan natin yung buhay din natin ngayon. Para hindi natin mahusgahan ang isa't isa sa atin. Okay? Kaya nga sabi ng Diyos, ano ba lang yung ginagawa? Gawin mo na lang yun na parang ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Dapat sa bawat tao nakikita mo, si Jesus yung nakikita mo. Yan, natututo kang makinig, natututo kang sumunod, natututo kang magparaya, magpakumbaba. Ganun po ang ibig sabihin ng New Testament. Bagong pag-iisip ng likhang kalarawan ng Diyos. Hindi tayo perfecto kung minsan nakakabalik tayo sa ating buhay, pero hindi normal na tayo ay magpapasakop sa paghahangin pa rin ng kasalanan kasi niligtas na tayo ng Diyos. Confess tayo palagi. Lord, sorry po. At gamitin natin sa tama yung free will. Lord, sorry po. Sa kapatid mo nagkasala, sorry, sorry. Sister, sorry. Brother, sister, sorry. Huwag tayo maging ng tawad. Isa lang sa Diyos. Amen po ba? Nawalitin dyan. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Ang dami natin natutunan. Hindi sila sumampalataya sa pagkat ang kanilang iniisip ay binulang ng Diyos. Isipin niya na hindi natin alam purpose ng Diyos sa atin. Pero isipin natin, isa lang ang dapat natin tandaan. Pinili na niya tayo bago palighayin ang daigdig na ito. Amen? Kaya huwag niyo lang isipin ito. Totoo, hindi natin alam kung paano tayo nilalang ng Diyos. Hindi natin alam kung kabido lang tayo ginagawa. Pero, tandaan natin, ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinasabi. Kapag sinabi niya, ginawa niya, at sinabi niya, it is finished, naganap na, pinili na niya tayo bago palikhayin ang daigdig na ito. Yun ang pananampalataya natin. Amen? Kaya dapat yung kalambong natin, tanggalin na natin yan. Kasi tinanggap na natin sa buhay ng Kristo at pinalaya sa lahat ng mga sumpang umaalipin sa atin. At malaya na tayo makakaharap at makakatawag sa Ama ng Ama ko. Okay? Kaya hindi mo na dapat isipin, ako nakakatakot pala. Baka pala kagaya lang ako ng paraon. Di ba? Magpakamatay din ako gaya ni Judas. Di ba? Hindi, huwag na isipin yun. Bakit? Pinili ka na niya. Hanggang simula pa ng likhayin ng daigdig, kagaya ni Jacob, yung pangangaral ni Brother Aldrin nung nakaraan. Kaya, pinili niya na si Jacob, umpisa pa lang, bago pa siya isilang. Nanalangin si Isaac, na magkaanak si Rebecca, hindi magkaanak eh. Kaya lang, sabi ng Diyos, kailangan maglilingkod ang mas matanda sa bata. Sa ayaw at sa gusto ni Isaac, talagang si Jacob ang kailangan niyang basbasan.
Ang problema, yung nanay niya, si Rebecca at si Jacob nagsabuatan pa. Wala silang tiwala sa Diyos, yun naman talaga magaganap Nagsabuatan pa sila. Kahit di naman nila gawin yun, talagang si Jacob ang mababasa kasi sinabi na ni Yahweh yun Tandaan niyo, si Yahweh pag nagsabi, tiyak, gagawin niya yun. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag sinabi niya, pagpapalain niya tayo. Paniwalaan natin yun. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Paniwala tayo sa kanyang buhay at banal na salita. Tandaan niyo, ang Diyos natin, si Yahweh. Kapag sinabi, tiyak, gagawin. Kaya huwag natin isipin yung mga negatibo. Tumingin tayo sa pag-ibig niya na pinili niya na tayo bago palighain ang daigdig na ito. Amen? Hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman na sisilang ang liwanag ay siya rin nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Yan. Basahin na natin. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng palayo upang ipakilala ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kasi yung buhay ni Pablo nilipas yan Ginagamit lang yan ng Diyos Tayo. At kami, ginagamit lang kami ng Diyos at hindi dapat kayo sa amin nakatuon. Tama? Pagdating ng araw, mamamatay kami at mawawala. Kaya ginagamit lang kami ng Panginoon para sabihin yung kanyang salita. Temporary lang ito. Kaya itong ating mga katawan, hindi ito totoo nating katawan. Pagdating ng araw, papalitan ito. Ayun nga yung topic na ni Pastor Eddie nung nakaraan. Papalitan tayo ng katawang panlangit pagdating ng araw. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Kagaya ng Pablo, higit ang kahirapan pa niyang dinadanas. Pero tinitiis niya yan, bakit? Temporary lang yung buhay niya Yung katawan niya na yan, iiwan niya yan Temporary, hindi talaga yan yung tunay niyang katawan. Tayo rin naman, kaya itong kahirapan na ating dinadanas, temporary lang ito. Iiwan natin ito pagdating ng araw kasi meron tayong totoong kaharian sa langit. May totoo tayong katawan na pinagmulan at totoong makakamtan pagdating ng panahon. Amen? Yan. Kaya maging positibo tayo sa lahat ng bagay. Iisin natin ang lahat kagaya ng Pablo. Inuusig kami. Tayo rin naman, inuusig ng iba. Kung minsan gumagawa na tayo ng mabuti. Minsan masama pa tayo. Tama? Nangangaral lang naman tayo. Bakit tayo pinagtatawanan? Sinasabi lang naman natin yung salita ng Diyos. Masama ba yun? Mabuti ba Pero bakit tayo maniwalaan? Hinahamak pa tayo minsan. Kinukutya, tinutuligsa. Ganun talaga. Bigbigan yun sinabi ng Diyos yun Ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapagabsak kami, minsan lubok na lubok, baon sa problema, walang pera, may sakit at karamdaman. Pero sabi ni Pablo, napapabayaan ng Panginoon, napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Ibig sabihin, umaahon pa rin. Di na pinagtatagumpay pa rin ng Panginoon. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, pinamumuhay nila palagi ang kabaladan ni Jesus na tinanggap nila. Tayo din naman, kahit ano yung mga bagay suliranin na napagdaanan natin, tandaan natin, si Jesus na namatay, na higit ang naranasan kumpara sa atin, para sa iyo at sa akin. Amen? Kaya ganun tayo matuto tayo magtiis. Mahalagahan natin si Kristo na higit ang hirap na ginawa para sa atin. Amen? Tayo, magtiis din tayo para din naman sa Kanya. Upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang Kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan. Alang-alang kay Jesus, si Pablo yun hanggang siya'y buhay, na patuloy siyang nabibingit sa kamatayan. Parang tayo, habang tayo naging Christian, pilit na nagbabago, pilit dumarating sa atin yung mga pagsubok na hindi mapigil-pigilan. Problema, tinanggap mo si Kristo, ano problema ka na? Trabaho mo, nawalan ako ng trabaho. Parang pumunti yung kita ko, hindi na ako nag-judge paglingko kasi malakas yung kita ko sa pag Sunday. Tapos minsan napapagalitan na ako ng professor ko kasi nabati na ako ng mga Bible study, minsan hindi na ako pumapasok sa school. Pero totoo ba na talagang ginagawa natin yun? Di ba? Pero dapat ginagawa talaga natin, kaya natin sakripisyo yung gawain ng Panginoon sa mga bagay na sa tingin natin mahalaga, kasi mahalaga talaga yun. Sila Pablo kasi gano'n ang ginagawa. Talagang lahat ng bagay para sa Diyos ginagawa nila, at dahil ginagawa nila yun, kahirapan ang kanilang kinahahantungan. Pero okay lang sa kanila yun kasi alam nila
yung katawan nila ay yari sa silang putik lang. Ibig sabihin, mabubulok pagdating ng panahon, iiwan din nila. Temporary. Yung ating katawan na ito yung sisidlan na yari sa putik. Na pagdating ng araw, mabubulok. Diba, pag nilibig tayo, nagiging, kaya nga, may cremation, may jar, kapag yung buto, nagdudurog na siya, nagiging alikabok na. Iiwan kasi natin itong katawan na dahil meron tayong totoong katawan sa langit pagdating ng panahon. Amen? Yan. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibigin sa kamatayan. Alang-alang kay Jesus, upang aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya ang trabaho ng kanilang katawan na may kamatayan ay mahayag sa buhay nila ang karangalan ng Diyos. At habang kami dahan-dahan na mamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Sina Pablo, habang nangangaral at ang mga tao natututo ng kanilang pangangaral nagkakaroon ng kaligtasan, si Pablo naman binabatikos, pinapatay ng mga kalaban ng mga iglesia ng panahon na yun. Kasi galing na galing sa kanya eh. Pinahagdagan siya nun dahil ayaw nilang makalat ang salita ni Kristo. Gusto nila yung kanilang mga pinangangaral ang masunod. Hindi dapat. Kaya si Pablo nagsusumiksik, ipangaral ang salita ng Diyos dahil yun ang katotohanan. At dahil doon, siya ang pinapatay. Yung mga tao nakikinig, sila naman ang naliligtas. Diba? Halimbawa ako, pastor, habang ginagawa ko itong pangangaral sa inyo, kinakalimutan ko yung sarili kong buhay. Marami kong dapat sakripisyohin. Marami kong dapat harapin ang mga problema sa buhay din namin. Habang ginagawa ko ito, dahil pilit kong gusto ipaunawa sa lahat ang mga dapat malaman ng mga kapatiran na dapat matuto sila, kakalimutan ko yung sarili kong buhay para ipasa ang salita ng Diyos. Ako may hirapan. At habang nakikinig kayo naman ang nananagana. Bakit? Nagkakaroon kayo ng kaligtasan eh. Nagkakaroon kayo ng pag-asa. Nagkakaroon kayo ng pagpapala, material, literal, spiritual. Kasi kapag nagiging matuwid kayo, talagang pagpapalay kayo ng Panginoon sa totoo lang. Ayun ang totoo. May mga pangako ang Diyos na binibitawan sa bawat taong marunong sumunod sa Kanya. Kaya lang, yung mga tagapaglingkod ng Diyos, sila ang nagsasakripisyo para sa mga pinapangaralan nila. Ayun ang totoo. At ayun ang binabanggit ni Pablo dito. Kaya, anong dapat natin gawin bilang nakaupo dyan ngayon? Sa tingin niyo, kung kayo ang tatanungin, ayun yung mabuti yung dapat gawin. Pagpasakop sa mga taong ginagamit ng Diyos. Huwag natin sila usigin. Idalangin natin sila kasi sila yung mga tao din na nasasaktan. Sila yung mga tao din na napapagod. Sila yung mga tao na nagsasakripisyo para mabigyan ng kaligtasan. Isa mang kaluluwa man lang. Ma-appreciate natin yung pagsisikap ng mga taong namumuno sa atin. Yun yung gustong sabihin ni Pablo. Ang tanong, ako ba nagsabi nun? Hindi. Binasa ko lang po. Kaya ang Diyos ang nagsasabi nun para sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Gamit ang buhay naman namin ngayon na nangangaral din. Amen? Kasi patay na si Pablo eh. Hindi na siya pwedeng mabuhay. Kasi kung mabubuhay siya, baka maging Diyos-Diyosan sa sabayin pa natin. Kaya kasi Moises, yung kanyang bangkay, hindi na nakita eh. Hindi na yung tulog ng Diyos eh. Kasi mapagawa ng kaisip yung mga tao masyadong baka pag nakita yung bangkay ni Moises, sambahin eh. Tama? Kaya niloob na rin siguro ng Diyos na itago na lang yung bangkay ni Moises, baka hindi na si Yahweh ang Diyos ng mga tao eh. Ngayon pa nga alam eh, yung mga mabubuting sa palagay nila, mabuting, sinasambang nila, yung naghihimala pa kaya, kagaya nila Moses. Tama mo ba? Ganun po yun, kaya isaalang-alang at salin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi siya ang buhay at matuwid na talagang nagtuturo ng tama sa atin. Amen? At habang kami dahan-dahan namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Salamat sa Diyos. At kaligayahan naman din namin mga nangangaral yun. Kaligayahan ni Pablo. Bakit? Ang lahat ng mga bagay na natututunan nyo ay karangalan namin sa Diyos. At karangalan niya rin sa Diyos. Amen po ba? Kaya napapakinabangan nyo kami, napapakinabangan din namin kayo. Kasi pagdating ng panahon, aanihin namin sa Diyos yun. At kayo din naman. Kaya pantay lang yung ating sitwasyon at pananaw ukol sa mata ng Diyos. Amen? Palapalan natin ang Diyos. Pagkain yun. Hindi tumitigil ang Diyos buwan para sa atin. Gumagamit siya ng mga tao na sa sakripisyo. Isipin nyo na, napakapalad nyo yung mga nakikinig. Natin, ng mga nakikinig. Ako napakapalad ko kumpara sa pastor na nangaral sa akin. Totoo. Yung mga pastor, mga nangaral, mas mapalad ako sa kanila sa totoo lang. Kasi
Kasi ginamit lang sila ng Panginoon, yun lang yung buhay nila para sa akin eh. Tama ba? Anong ibig ko sabihin? Turing mong espesyal yung sarili mo sa mata ng Diyos at pahalagahan mo yun, dakilain mo lang ang Diyos. Alam mo ba yun? Halimbawa, ako, may pastor na nag-share sa akin at nakakilala ko sa kanya, ay yung buhay niya hirap na hirap. Pero mo, iniloob ng Diyos na maging mahirap yung buhay niya, parang maligtas lang ako. Kung naging mayaman siya, baka hindi ko siya nakilala. Pero niloob ng Diyos yun, ikaw maghihirap ka. Dahil dyan, makikilala mo si Brother Ronnie, makakakilala sa akin. Di mas mapalad ako, dahil may ginamit siyang tao na maghirap para maligtas lang ako. At yun ay pinagpapasalamat ko, hindi dahil sa kanya. Dahil sa Panginoon, dahil special ang tingin niya sa akin. Ganon din sa inyo, ginagamit ako ng Panginoon, pinaghihirap ako ng Panginoon para mapayaman kayo sa mga bagay na may kaguluhan. Tama po ba? Kung ano yung meron kayo ngayon, ipagpasalamat yun ng higit sa Panginoon yun. Kasi may mga tao nagsasakripisyo sa kanilang buhay para matuto lang kayo. At special ang tingin ng Diyos sa inyo. Amin po ba? Kaya huwag kayong malungkot, kundi magala kayo sa Diyos. Kasi may mga tao ginagamit ng Diyos para sa inyo na mas higit ang paghihirap. Amen? Halimbawa, si Elias. Ano yung buhay ni Elias? Naghihimala. Okay, maganda yun. Pero bakit papatayin siya ng mga kalaban niya? Ginamit lang si Elias para papatayin para sa atin. Tama? Ginamit lang si Joshua para makidigmalang sa Israel para sa atin. Tayo, ano ginawa natin? Wala. Nanonood lang tayo, nagbabasa lang tayo ng Bible eh. Anong hirap mo doon? Okay, masalamatan natin ang Diyos. Dahil sa kanila, nakilala mo ang Diyos. Sila, kailangan pa nilang sumunod, maglakbay ng 3 araw sa ilang eh. At hindi na 3 araw, 40 years eh. Di ba? At nagkaroon sila ng walang tubig, walang pagkain. Naglakad sila sa initan, iba pinatay. Kailangan mo ba bang maranasan, hindi na mamamatay, may pinapatay yung Diyos, nakakatakot, baka ako na. Di ba? Kailangan mo bang maranasan yun para magising tayo sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos? Hindi na! Hindi na hinintulot ng Diyos, kaya mapalad tayo ngayon. Amen? Alam mo ka ng Diyos? Amen ng Diyos? Amen? Kaya napakapalad nyo. Kaya ako, pasalamat ko sa mga nangaral sa akin. Inisip ko yung palagi yung palat ko pala, Lord, to God be the glory sa iyo para alat mo ang puri. Pero hindi ko na alam kung sino yung mga maraming tao nag-share sa akin. Hindi ko alam kung mga buhay pa sila ngayon o hindi. Pero alam ko, ginamit sila ng Diyos dahil lang sa akin. Dahil mahal ako ng Diyos. At sila naman, ano man ang kalagayan nila ngayon, alam kong pinagpala din sila ng Diyos. Kasi nagamit sila ng Diyos eh. Ang mahalaga yung sumunod ka sa nag-uutos sa iyo. At hamon na ang nag-uutos sa iyo ang magbigay ng karangalan para sa iyo. Amen? Huwag ikaw magkagawa ng karangalan mo. Kaya pagka sinabihan ka, sunod ka lang. Kasi may mga taong ginagamit ang Diyos para sa iyo. Hindi mo alam pag-uusap. Ulitin ko lang. Hindi natin alam pag-uusap ng Diyos at ni Satanas. Kaya, anong gagawin natin? Magnampalataya tayo sa Diyos. Amen? Yan. Purihin ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita. 2 Corinthians 4:13. Nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoong ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya rin bumuhay sa amin kasama ni Hesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo bang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ayun na yung karangalan ni Pablo. Lahat ng hirap na kanyang tinitiis, okay lang. Kasi lahat ng kanyang pinangangaralan, pag nagpasalamat sa Diyos yun, labis na kagalakan na ang kanyang nararamdaman. Bakit? Pagdating ng panahon, karangalan niya din yun. Amen? Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Kaya kahit siya nahihirapan, nagsusumiksik pa rin siyang ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi marami nagpapasalamat sa Diyos at natutuwa ang kanyang kalooban. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, kasi temporary lang ito eh. Tumatanda tayo, nagkakasakit, namamatay. Kahiyari sa sidlang putik. Tandaan natin yan. At sabihin na nabubulok pagdating ng panahon. Kaya katawan natin, nagkakasakit, tumatanda, namamatay. Ayan. Kahit na humihina ang aming katawan lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Bakit? Sa lahat ng tao pinangangaralan na nakikita ni Pablo, nagpupuri ang lahat sa Diyos. Purihin ang sila'y lumalakas araw-araw. Ang bahagya at pananggali ang kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan, walang katulad. Kasi nga, alam
sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen? Kaya isipin natin yung buhay natin spiritual. Yung itong literal na to, oo, okay din yan, pero tandaan mo, lilipas yan at mawawala yan pagdating ng panahon, hindi tayo mabubuhay panghabang buhay. Darating ang araw, babalik tayo sa huli nating hantungan at maraming katangis sa lansangan. Ibig sabihin doon, babalik tayo sa ating totoong tahanan. Kaya lang, ang problema ron, kung hindi tayo bumalik sa totoo nating tahanan. Kung sa tahanan na hindi dapat tayo magpunta, tayo magpunta. Amen? Walang yun. Buhay na walang gan at kaparusang walang hanggan. At ang mamimili doon, tayo. Kaya ikaw ang magdidesisyon. Pero isipin mo, kagaya ng sinasabi natin kanina, napakapalad natin. Napakapalad ninyong nakaupo dyan at napakapalad ko din naman sa mga taong ginamit sa akin ng Diyos. Sa inyo, sa mga taong ginamit sa inyo ng Diyos, mas mapalad kayo sa kanila. Kasi gumagamit ang Diyos ng tao. Tumipili siya ng tao na magsasakripisyo para sa iyo. Para pagdating ng panahon, makasama ka din naman niya. Amen? Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos sa lahat. Kung makain ka man, natutulog, sabi ng Bible, isipin mo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap ang basa ng Bible, no? Ang sarap makinig sa pangangaral ng Diyos. Maraming tayo natutunan. Salamat sa Panginoon. Pero may tanong, baka may gusto kayo malaman at kaya din naman natin sagutin natin. Kung hindi, pag-aralan natin. Dalawa yun, 3 tsaka 4. Kanina, sa 3, mga lingkod ng bagong tipan. Yan. Tapos, itong kayamanan ng spiritual sa sinilang yari sa putik. Yung katawan natin yung tinutuloy na yun. Yan. Kasi katawan natin, ito yung kayamanan natin. Sa totoo lang, pagdating ng panahon, babalik yan sa langit. At sa sinilang yari sa putik, ito yung literal nating katawan na mabubulok pagdating ng panahon. Amen? May tanong ba? Naintindihan naman? Amen. Nawa, oh. Nawa, naintindihan natin at patuloy tayong maligana sa mga aral ng ating Panginoon. Okay? Pag may tanong na lang kayo, i-GC nyo na lang. Okay? Wala tayo oras kayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Purihin ka, Panginoon. Dami namin natutunan buhat sa iyong pag-ibig at kahabagan. Napakabuti mo at nalaman namin may mga taong niloob mo na mahirapan para kami makakilala sa iyo. At napaka-special namin. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin sa iyo. Patuloy na sa iyo lang kami, Panginoon, magpupuri. Patuloy na sa iyo kami magpasalamat. At patuloy na ipagpasalamat din namin ang mga taong ginamit mo para sa amin. At patuloy mo silang gabayan kung sila man ay nabubuhay, Panginoon. Salamat! Managalan na nawa ang iyong kapangyarihan at habag sa bawat sa amin. Sa iyong lahat ng pagpuri, pasasalamat at pagsamba sa tatanging mong pangalan ng aming Panginoong Isus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Isus. Okay, pwede tayo magsiya, tapos magpuri na tayo sa Panginoon. Amen.